Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nag-iskandalo itong ahas ng Malacanang na si Lizazaras Mags dahil umano sa matinding pagbubulgar nito si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang mga kabalbalan sa ating bansa. Tila ba kinain ng buhay itong si Lizatanas Mags na ito sa mga paratang sa kanya at tila ba nagkalat na naman kung saan-saan at hindi umano maintindihan ang kanyang pag-iisip na sobrang gulo dahil umano sa kanyang paggamit ng sobrang pulburon. Dito nga natin makikita na itong si Lizatanas Mags pala din ang rason kung bakit ang hidwaan ng Pilipinas at ang China patungkol sa pag-angkin sa West Philippine Sea ay mas lalong lumalala dahil nga umano itong Smugs na ito ang nagdidesisyon kung ano ang dapat gawin. Tila ba isang kahihiyan ang pangyayaring ito dahil nga tinaguriang presidente itong kuting ng norte na ito ngunit dinidiktahan o ang pagdikta at dumidikta sa kanyang mga desisyon ay ang kanyang asawang ahas at walang silbi. Kailangan na umano ng people's power upang tuluyan ng maligwak itong under naasa ng asawang presidente natin na si Kuting ng Norte dahil hindi kailangan ng bansa natin ng presidente, hindi mapagkakatiwalaan, hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, ang napakasakit naman ay ang mga World War II veterans natin ay hindi binigyan ng old age pension being genuinely inducted into the service of the United States Armed Forces in the Far East or USAF-FE na under sa US Veterans Law na mga veterano natin sa may valid wartime service. May nakatanggap naman na pension yung mga may tama during World War II o service-connected disability pero pagdating na naging matanda ng mga veterano natin, upon reaching the age of 65 ay hindi sila binigyan ng pension na kung sumulat ka sa US Veterans Administration ay sagutin ka ng you are not a member of the US Army na inducted naman sa US Army. Marami ang hindi nakaalam sa mga pangyayari na ito. Yan ang ginawa ng Amerika sa mga kawawang veterano natin sa tinaya nila ang kanilang buhay sa nakaraang digmaan. I am with all of you guys, pero sa totoo lang po nakakadismaya na ang Pilipinas. Magtagumpay nawa kayo sa pagtanggol at pagmamahal sa Pilipinas nating mahal. Tama ka, Atty. Vic. Ako nabibwisit na ako kila mo si sinong matatapang ang ilan nating mga media o vlogger, mga nagtatapang-tapangan, mayayabang, kawawa ang may hirap nating mga kababayan kapag nagkagera sa Pilipinas. Di ba? Di ba nila nakikita na Syria, sa Ukraine, sa Palestine, niyan, sino mga nagsasakripisyo? Di ba't yung mga mamamayang mahihirap at yung mga mamamayang liparan sa iba't ibang bansa? Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. If you envision a future stagnant with no improvements and perhaps even worsening, let's turn our attention to the legacy of EDSA People Power. Mere words and discussion alone won't untangle this knot. Monumental challenges demand equally grand solutions, and these solutions, in turn, call for even greater exertions. Let's seize the moment and take action now, lest we regret our inaction later. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers naman natin dyan. Maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Entry o kinakailangan yung magbayad para kumuha ng visa. Ang mga kaibigan nating Amerikano, sila ho ba kinakailangan ng visa papunta sa Pilipinas o hindi? Lamas-baso po yan. Nasaan yung reciprocity? Nasaan yung pagiging brothers? Yun. Hindi rin po lingid sa akin yung ating pinaglabanan shoulder to shoulder, dumanak ang dugo ng Pilipino, naghalo sa dugo ng Amerikano. World War II. World War II. Pero hindi pa po nakaka-recover ang Pilipinas. Doon sa World War II, mahirap pa rin po kami. Huwag niyo po kaming gamitin uli. Yun lang ang pakiusap ko. Ngayon, kung ang sentimentong ito ay pagtatraidor sa Pilipino, siguro nga, traidor ako ka, Eric at Doc Lorraine. Sama tayo doon. Ang pagtatanggol ng kapayapaan at kabutihan ng bansa at hindi digmaan at pakikipag-usap sa isang neighbor na pwede namang maging kaibigan at hindi maging kalaban sa digmaan ay hindi
natin pwedeng payagang tawagin tayong taksil kung ganon ang kanilang definition ng taksil. Sas, your reaction doon sa pahayag ni Pangulong Duterte that there was no gentleman's agreement but status quo as is where is to maintain the peace and stability in the relations in the region. Yes, well, that's the general sentiment noon, no? Keep the status quo. Pero yung kasi, may dalawa kasing uri dyan. It's the overall condition of the South China Sea and of course, yung specific dito sa Ayungin Shoal. Yung sa Ayungin Shoal kasi, in his speech din, si Duterte sa kanyang conference, sinabi niya, di ba, kung gustong ni-repair yung Ayungin Shoal, ay yung BRP Sierra Madre, ni-repair nyo na yan, matagal na yung ni-repair. The BRP Sierra Madre has been there since 1999. Anong petsa na? It's 2024. Yes. I don't think even Filipinos know that there was a BRP Sierra Madre at all, no? Pero, let me backtrack a bit. Ka Eric Lorraine and Attorney Vic because this is not being surfaced. Noong May 2013, no, si Defense Secretary Gasmin noon, this is after the Aquino administration, explicitly said sa kanyang interview sa Inquirer kung ano yung naging resulta niya noon ng kanyang pakikipagpulong sa ambassador ng China to the Philippines, si Ambassador Ma. Ang sinabi niya is inassure nila na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang agreement, no? Ito eksaktong sinabi niya, we will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only gonna bring supplies for our troops like water, food. There will also be rotation of troops because we can put our men there permanently or they'll go crazy. Claro. Yan ang sinulat ng Inquirer. That is very clear. 2013. So nakikita natin, 2013 pasas na iyon ang sinasabi ni Pangulong Duterte na bakit sa kanya ituturo na siyang hindi pumapayag na i-repair ang BRP Sierra Madre, inabutan niya ito at ang sabi lang naman niya ay mag-maintain tayo ng mapayapa at mabuting ugnayan kaysa naman magkiskisan tayo dito. Siya ngayon ang tinatawag na horrible. Go ahead. this is the status quo, no? Tama si Pangulong Duterte ngayon. Kung ikaw naman, itong si Pangulong Marcos, sabi niya, parang pinapahiwatig niya, i-rescind niya, no? Itong agreement. Well, if you rescind this agreement, di wala ka na status quo. So tama si Attorney Vic doon. Anong alternative sa status quo? Di magigit-gitan kayo. So you will get what you actually not you will get what you would like to avoid. Ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, challenge na ito na if President Marcos thinks that the previous presidents were a failure tungkol dito sa BRP Sierra Madre, and then go ahead, do it, tignan na yung explain, i-repair mo, isama mo pa yung Japan, Australia, USA, i-repair. Tama. I-repair ninyo. So yun ang I will end here. Pero this is my last question. Go ahead, Sas. Ma'am, hold your line, Ma'am Lorena. Alam ko na sa Zoom din siya. Sas, go ahead your final interaction with Attorney Vic. Go ahead. This is my last question to Attorney Vic. Attorney Vic, do you think that the current administration has too many chefs? Kasi hindi na namin alam kung sino ang bastonero dito, no? Kasi usually it's supposed to be the executive secretary or the cabinet secretary na talagang they are downloading the instructions of the president. But it seems now na parang ang daming masters. Do you also share that impression? And bago mo sagutin yun, Attorney Vic, let me thank you again for that post that you gave. Although hindi naman tayo magkakilala or whatever, pero it really touched my heart dahil hindi naman talaga tayo close, wala talaga akong ignayan ka, Attorney Vic. I don't even I cannot even say that I like him before or whatever. I was even critical of him, but it was a very kind act of yours to say that even though na alam mong ikaw ay mapupunad. So go ahead to my question. Maraming salamat, Sas, for joining us. You may still stay to listen to the answer and then go ahead, Attorney Vic. I agree with you, Sas. Tila napakarami ang gustong maging Pangulo sa termino ng isang Pangulong na halal for 6 years. I like that, Attorney And Vic. yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari. Yung may mandato, ayaw mag-assert. Yung mga walang mandato, feeling Pangulo. Ayun. Doon tayo nagkakaproblema.
Why am I speaking this way? Dahil malaking bahagi ako ng tagumpay na yan. Tama. Ako ang naghirap at ako ang humarap, wala na sa akin yun. Pero sana naman, wag biguin yung aspirations ng Filipino people na tumangkilik. And I feel responsible, I feel accountable. Dahil ako yung nakaharap ninyo, ako yung maharap sa inyo, at ako ang kausap ninyo. That's why And you're coming out now. Paliwanag ko lang doon sa mga hindi nakakaintindi o talagang walang kusang pangunawa. Lorraine at Ka-Eric, para kang nagtayo ng corporation. At ginawa halimbawa si Ka-Eric, ginawa ng mayorya na Chief Operating Officer. At ikaw din ay nag-subscribe ka ng malaking ownership doon sa stocks. Nung ayaw mo na, exit ka, ayoko na sa management board. Exit na muna ako, maghanap kayo ng ibang COO ninyo. O di naghanap. Pwede ba nilang sabihin hindi ka nakasali? Kasali ka doon sa nagbuo ng korporasyon at meron kang substantial shareholdings. Yun ang isang pananaw na dapat nilang tingnan. That's how I view things. Until 2028, may pananagutan ako doon sa napakarami kong nakumbinsing grupo, organisasyon at individual na tangkilikin ang kandidatura ng taong ito. That's why you're correcting things habang may pagkakataon pa para ituwid at maging matino ang Because I pamahalaan. want him to succeed. Because you're also accountable If he to the people fails, for that. dala-dala tayo. Yun. Dala-dala yung mga anak ko, yung mga Exactly. anak ninyo. Yes. Kung sino ang Pangulo, suportahan natin. Pero kung yung Pangulo naman, pakinggan ho ninyo yung totoong sentimiento at daing ng mga anak ninyo ng sambayan ng Pilipino. Attorney Vic, ipapasa ko kay Ma'am Lorraine. Thank you, Sas. Ma'am, your interaction to Attorney Vic Rodriguez. Ma'am, nakamute po kayo. So, yung sinabi mo, ES, na you want him to succeed. Of course, we all want that, no? Because he's the president. It doesn't take an Einstein to figure out that if he succeeds, we all succeed, Yes. right? But character is destiny, no? At to go back to what you and Sas and Eric and I were talking about, yung pag-flip-flop niya sa foreign policy, no? Ang maugong na rason dito, no, kasi marami kaming resibo sa kanya na video na he outrightly says, no, na pag bumahing ang China at US, mawawala sa mapa ang Pilipinas. So alam niya na dinadala niya tayo sa kamatayan, no. And ang maugong na balita dito kung bakit nag-flip-flop siya, kasi the US, they got into an agreement, a secret agreement. Siya pala yung may secret agreement, no. Kaya to agree to whatever the US wants in exchange for the US unfreezing the accounts of the Marcos stolen wealth, money that they stole from the Filipino people. And this, indeed, to me, is what the character of Bongbong Marcos is. He is a traitor to his own country. Ipagpapalit niya tayo dun sa 30 pieces of silver niya. So attorney, ito pala yun, yung galit na he's horrified. Sinasabi niya, he claims to be horrified by that secret agreement of PRRD that brought us peace and prosperity, not just in our country, but in the entire region. No? Yet he himself is hurtling us towards war, and we want to demand, we demand from this president to divulge to us what that secret agreement he had with the US. Bakit siya nag-flip-flop? Yes, Attorney Vic, that is very sensitive. The amount of the properties na gusto nilang i-recover at siya ang estate administrator sa kanilang pamilya, si Pangulong Marcos Jr., now amounts to $1 billion. Tatlong malalaking building sa New York, mainland, one big mansion sa Long Island. Hindi pa yung kasama yung iba. At mga dollar accounts na naka-numbered. Yeah, Eric, Yes. Eric, may papasingit lang ako, ha. Yung $1 billion na pinagsasabi nila, isalaksak sila where the sun don't shine. You know why? Yeah. Because for people like us, we don't care about money like they do. Mukhang kinakain lang nila yan. Ipagpapalit nila yung $1 billion na yan para sa mga anak ko, for instance, na walang halaga. Kahit $48 million pa yan, hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko o yung mga salinlahing Pilipino para sa pera. Pero sa mga taong ito, para kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, mukhang ang ginodiyos nila ay pera. Yan ang nakikita natin. Huwag nila tayong idamay. Attorney Vic, your reaction to this, na doon pala nakatali. Itong hinahanap mo kanina na sa kasagutan sa pivot.
pagpihit at papunta sa napakadelikadong tapang-tapangan at gira-girahan na posisyon at panggigiit sa China, pera pala ang bottom line ng kanyang secret dealing sa Amerika pabalik-balik. Kaya mahalaga yung mga ganitong diskurso, ka-Eric at Doc Lorraine, sapagkat bagamat masalimuot yung usapin ng South China Sea at foreign policy, kailangan po nating piliting himayin upang maunawaan ng mga ordinaryong Pilipino. Ako, admittedly, abogado ho ako, dati ako naglingkod sa pamahalaan, pero talagang masalimuto yung usapin na yan. Pero hindi tayo dapat matakot alamin yung bagay-bagay patungkol sa ating foreign policy na mukhang ligaw na. Saan ka man nakakita, magdadalawang taon pa lang, nakailang bisita na sa Amerika. Apat na. Ano Apat na yun. ang nangyayari doon sa Section 7, Article 2 Tama. of our Constitution? That the state shall pursue an independent foreign policy. malinaw Are we yun. still independent? Is this still Filipino interest? National interest pa ba ang isinusulong at nangingibabaw o interest na ng kaibigan at alyado nating dayuhan? Wala tayong problema at diskurso sa China or Amerika. Kaibiganin natin pareho. Okay. Pero wag nating isulong ang kanilang interest. Isulong natin yung interest ng Pilipino. Personally, Attorney Vic, doon sa tanong ni Ma'am Lorraine, do you believe or do you look at the perspective angle na ang kanyang pagtapang-tapangan at pagiging paninikluhod sa Amerika ay dahil doon nakatali sa recovery efforts nila ng mga ill-gotten or questioned wealth na naitago sa Walang Amerika? pinagkaiba yan doon sa burning and hanging issue tungkol doon sa drug drugs. use. Nabanggit, makikita naman natin, is obviously ill-advised. Kada aalis mag-iiwan ng medyo controversial na sagot, kundi fentanyl, ngayon naman horrible. Ngayon na dadaysek dahan-dahan at lumalabas ang katotohanan, panahon na upang magpaliwanag ang pamahalaan. Saan ba tayo patungo? Ayaw namin ng digmaan. Uulitin ko, malaswa ang gera. Sa English, war is obscene. Obscene. Walang mananalo at walang panalo rito, lalo na sa katiting na bansang kagaya natin kung makikipag-away tayo sa China. Mga kababayan, pagka nagkaroon ho ng gulo o digmaan with China, yung mga nagtatapang-tapangan, maniwala ho kayo, una silang kakaripa sa airport, aalis Exactly. at iiwanan tayong mga Pilipino. Exactly. Kaya ngayon pa lamang, wag ho kayong matakot. Let's elevate the level of discourse. Tanggalin natin yung hatred among Filipinos. This is not the time. Dapat tayong magbuklod-buklod sapagkat tila dinadala tayo sa bingit o peligro ng digmaan. Hindi po natin issue ito. Ang nagiging conflict noon ay ang issue ng China at Taiwan. At ito rin ho ang pinag-usapang malalim ni Pangulong Xi at Pangulong Biden ng US at China noong November of 2023 nung sila'y nag-usap. Hindi ho pinag-usapan ng Pilipinas doon. Wala po tayo sa pinag-usapan. And yet, when you look at the headlines now, it is as if we are on the 11th hour and any moment, war will erupt. Yes. And when that happens, we will not win. Attorney Vic, may isa kaming tanong na hindi pala nagpasin ni Ma'am Lorraine sa dito sa Pilipinas nating mahal. And thank you for stating that you're not closing on the idea na ang kanyang pabalik-balik sa Amerika na hindi siya transparent, hindi niya inilalahad sa taong bayan at sa buong bansa, ay nakaangkla ang itong napakadelikadong pagpihit ng kanyang foreign policy paninikluhod sa Amerika dahil sa recovery ng mga ill-gotten and questioned wealth na itinuturong itinago, ninakaw sa bansa 40 years ago, nire-recover nila ngayon. Thank you for not closing your perspective that can be tied up dito sa isang possibility of a sudden, dangerous pivot of Marcos Jr. in his foreign policy and dealings with China. You don't have to thank me, Eric. I'm doing my duty and I'm speaking as a Filipino. Correct. Ako ho'y nagsasalita bilang Pilipino at may karapatan ako ipahayag ang aking saloobin at obserbasyong sa nagaganap sa kasalukuyan sa ating bansa. The final question is, dahil paubos ang oras natin, but definitely you will be part ni Ma'am Lorraine, kasama ka namin sa Pilipinas nating mahal. It appears that the President is under the control not of the marital duty niya sa asawa niya. Under the control ng gobyerno ng asawa niya, si Lisa Marcos, who can direct
a foreign operation using intelligence service of the armed forces of the Philippines to involve in an extraction, quote-unquote, kidnapping ng mga batang minor de edad sa isang domestic issue ng mga mag-asawang kaibigan lamang nila at hindi national or government or state interest. With your indulgence, Attorney Vic, hold your fire, Ma'am Lorraine. Narito po ang kumakalat na voice recording ni Lisa Araneta Marcos showing how she can manipulate government powers under the office of the president and act like as if, sabi mo nga, parang presidente din siya at pangulo ng bansa o mas makapangyarihan pa sa kanyang asawa. Go ahead po, tunghayan natin ito. And then, Every single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw ng mga putang gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa ngayon, yung bago niya na kasabwat sa kidnapping, siyang mastermind, kasama ang DFA! Bulabugin nyo yan! Si Manalo at si Teddy Boy Locsin, dapat kayong managot! Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., managot kayo! Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping! Isang high crime yan na dapat ninyong pagbayaran. Kinidnap nyo ang mga kabataan. 2 batang inosente, binigyan nyo ng traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya, at nakipagsabwatan kayo kay Lisa Marcos. Ayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos may pa-imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ha? Ontiveros, imbestigahan mo si Lisa. February 2022, bago pa maupo sa pandaraya ang kanyang asawa. Eto. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Nila. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.